Maupo tayo lahat. Nagpa-practice ako ng konting Akyanon. Medyo balok to at Kapampangan po ako eh. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan. Meron pa akong page 2. Kato kat iya ako kinyo para magkampanya. Naghambay ako kinyo nga kaabo iyang nga mga gwapa. Makaron mas nag-abo pagid ro mga gwapahon. Kaya dapat to maglagi na ako dito para makasal na. Nag-alagalang Senator Franklin Trilon, Secretaries Dinky Soliman and Mar Rojas, Governor Carlito Marquez, Congressman Joven Miraflores, Mayor William La Chica, Vice Governor Gabriel Carizo Quimpo, Honorable Alan Quimpo, Undersecretary David Losada, Undersecretary Parungao, Undersecretary Abby Balte, Sangguniang Panglalawigan members, Sangguniang Bayan members, other local government officials, program beneficiaries, local residents of Kalibo, Aklan, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga ho talaga sa inyo lahat. Alam mo nyo, nung unang-unang dalo ko dito sa Kalibo, kakatapos ng isang bagyo, wala po kayong kuryente. Ang sadya ko po dito noon ay ma-interview sa isang stasyon ng radyo, tanda ko dito lang sa paligid ng plaza, tama ba? Nanggaling po ako ng Iloilo, nagbaylan papunta dito para ma-interview sa radyo. Ang nakausap ko po, tape recorder. Sana narinig po niyo yung mensahe natin ng mga panahon na yun. Ngayon po ay maaraw na maaraw, talagang ilang araw po umuulan sa Maynila. Ngayon po talaga ang ganda ng pagbati sa atin ng klima. Parang tanda na rin po na ngayon sa wakas, nasa ilalim na tayo na hindi na po kadiliman, pero talaga sa buong sikat ng araw. Alam mo nyo, may isang taon na po tayong nanunungkulan. Ilang araw na lang po. Ay na, naka-isang taon na ho pala tayo. At siguro, karapat-dapat lamang mag-report sa inyo na kung ano ba napala natin sa loob na isang taon. Kung okay lang ho sa inyo. Baka naman sabihin ng iba, nagyayabang tayo. Isa kong diskusyon namin ni Secretary Baldos, bandang mga Pebrero siguro yun, tinanong ko sa Linda, akala ko ba ang dami natin trabahong ginagawa? Bakit itong unemployment statistic tumaas? Noong January 2010 po, ang unemployment 7.3. Itong January 2011, naging 7.4. Sabi ko, bakit tumaas yung unemployment kung ang dami natin nagawang trabaho? Ang sagot po niya sa akin, Sir, ang kinukumpara naman, January at saka January. Yung isa, January may eleksyon. Yung isa, January walang eleksyon. Marami hong nagkaroon ng sandalian trabaho nung eleksyon, di po ba? Sabi ko, babukangan, tama ka. Kaya naman po, ikumpara natin yung Abril, yung po yung pinakabagong datos eh. Yung Abril po, umabot pa lang unemployment April 2010 ng 8%. Pero April 2011, nasa 7.2% na po tayo na unemployment. Ganong karami ang idinagdag na trabaho. Dahil kada isang po, a tenth of a percent is equivalent to 92,000 jobs. Okay. So April last year to April this year, tinataya ng ating DOLE na ang bagong trabaho nagawa na po ay 1.4 million na bagong trabaho. Dito ko po hindi ho butong pakwan ang pinag-uusapan natin. 1.4 million new jobs have been created. Sa bigas naman po. Sa bigas, tinataya. Nung ako ipapasok sa opisinang to, sabi ko, ano kaya magagawa natin? 1.3 million tons ng bigas ang kailangan natin angkatin taon-taon. Yun ang kapos. Yung inaani natin at yung kinakain natin, ang diferensya nila, 1.3 million tons. Okay. Gusto ko po ibalita sa inyo, sa galing ng ating kalihim Pro si Alcala,
Pinasukan ng husto yung suporta sa upland rice, yung irrigation systems, yung tunay na farm-to-market roads, at iba pang pagkukumpune sa Department ng Agriculture. Ngayon po, may kumpiyansa tayo na mag-aangkat na lamang ng 660,000 tons, hindi na po 1.3 million tons dahil nabawasan na po yung kakulangan natin. Yan po dahil sa pinigyan niyo tayo ng pagkakataon. Marami pa ho tayo ibabalita, pero malapit na yung SONA, doon ko na lang ho ibabalita iba. Ngayon, paano naman ang Aklan? Itong araw pong to, nakita naman po nyo kanina, tinulungan po natin nakakatanda sa atin, 187 po silang miyembro ng assistance sa Senior Citizens Program. Ito pong, ang pondo nakalaan po para sa kanila ay 280,500. Yan po ay 1,500 kada quarter, nasa second quarter na po yung assistance sila. Meron po tayong doon sa Pantawid Pamilyang Programa. Okay? Ang hinahabol po natin itong taon na to ay may enroll kalahati ng 4.6 million na pamilyang living below the poverty line. Halos nakadalawang milyon na po tayo na pamilyang enrolled. Dito po ang na-enroll sa kabuuan ng Aklan ay 23,000 families ang natutulungan na po ng programang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Yung programa pong to, binabatikos na iba. Sabi nila, ano ba naman yan? Para bang nagpapalimos ka lang? Sabi ko, hindi ho. Ang pananaw namin, simpleng-simple. Kung ikaw, wala kang pangtusto sa pang-araw-araw mo, paano mo papag-aralin yung anak mo? Yung anak mo, o ikaw hindi ka nakapagtapos, yung anak mo hindi nakapagtapos, paano natin masasabi na papunta kayo sa paganda ng paganda ang sitwasyon nyo? Palagay ko, hindi. Maski naging agrarian reform beneficiary ka, may pinamahagi sa yung 1 o 2 hektarya. Nung nagkaanak ka, hati na si anak. Kung 5 anak mo, hati sa 5 anak. Dati isang pamilya sa 2 hektarya magiging 400 ay 4,000 square meters na lang. Paano ka mabubuhay dyan? May lalagay ka pa bahay. So ano ba hinahabol ng Pantawid Pamilya? May usapan tayo. Tulungan ka ng Estado para mapaaral mo yung anak mo. Pabakunahan mo, panatilihin mo na sa eskwelahan, at kung may ikaw nagdadalang tao, magpa-check up ka. Pagkapaliton, merong stipend na ibibigay sa iyo. May insentibo para iiwan mo sa mga eskwelahan ang iyong anak para mabago natin ang sitwasyon na kung saan. No? Pagdating ng high school, kalahati na lang po yung naka-enroll. Pag nagtapos ng kolehiyo, 14% na lang ang naiwan. 86 hindi na nakapagtapos. So, ano ba ginagawa natin dito? Kumbaga sa negosyo, nag-i-invest tayo. Ini-invest na natin yung susunod na salinlahi, yung susunod na mga henerasyon. Sila ho, magkakaroon ng dagdag na kakayahan, dadagdag ang pagkakataon nila para umasenso ang kanilang kabuhayan. Alam po nyo, yung kanina na 1.4 million jobs. No? Sa totoo lang po, kada buwan, merong 50 hanggang 60,000 trabaho na hindi mapuno dahil wala yung kailangan na kakayahan doon sa mga aplikante. Kaya naman ngayon po, may ginagawa tayo tukol dyan. Gusto natin, pag may pumasok sa kolehiyo, pag nag-graduate, may papasokan trabaho. Hindi ho yung araw. Noong araw, pumunta ng physical therapy dahil marami raw trabaho. Noong nag-graduate, wala ng trabaho. Tumuloy ng nursing. After 4 years sa pag-aaral, nag-graduate ng nursing, nakapasa ng bar. Noong naghanap ng trabaho, sobra na yung nurse. Wala na naman pagkakataon. Itinatasan natin ang DOLE. DOLE, merong survey every 2 years. Alam nila kung saan maraming trabaho, kung saan konti ang trabaho. Kakausapin, nag-uugnayan sila ng CHED to ibabahagi sa ating mga kabataan na dito, pag-graduate mo, malamang ito ang maraming trabaho. Dito, magiging pabawas na pabawas para hindi nag-aaksaya ng panahon ng salapit ng pagkakataon. Siguro po, ang buod lang ng lahat ng ginagawa natin ay simpleng-simple. Gusto natin mabigyan ang bawat isang Pilipino ng pagkakataon para iangat ang kondisyon niya sa buhay. Yun po palagay ko ang pangunahing misyon natin dito. Hindi na po pwede yung dating ugali na lumaki ang ekonomiya, maraming napwera, okay lang. Hindi ho. Yung conditional cash transfer program, yung convergence program, at marami pa hong ibang programa, isa lang ang layunin dyan. Ipatupad yung mga ipinangako ko sa inyo ng kampanya. Unang-una po, job generation. Gusto ko po talagang magkatotoo. Yung tatay na nagsabi, bigyan niyo ako ng trabaho, bahala na ako magparal ng anak ko,
bahala na ako sa kakainin namin, bahala na ako sa kalusugan namin. No? Tulungan ang bawat isa na may pagkakataon iangat ang sarili. Alam mo nyo, dito sa Aklan talaga naman po malaki ang prospects nyo. Yung in-inaugurate nating airport sa Katiklan, no, ang turista nyo papuntang Boracay, 700,000. Pag natapos po yung expansion niyan, tinataya na aabot na 3 milyong turista ang pupunta dito po sa inyo. Na siyempre, kailangan kumain, may iuwing souvenir, may kailangan na tour guide at iba-iba pa. Di ba? Siyempre, pagkakataon yan. Pero nasa atin po, kung lalago yan o hindi. Baka naman pagdating dito, sinimangutan natin, inaway natin, ayaw natin asingasuhin, mawawala po yung turista. Bakit mahalagang bagay yung 3 million? Ang kabuang turista sa buong Pilipinas, every year 3 million. Last year ho, naangat natin, 3.5 million na. Pero isipin nyo, kung yung buong 3 million na yan, o bahagi lang ng dami pang turista, dito gagawin sa inyo po sa Aklan. Ulit, pagkakataon, dumagdag ang kita nyo, dumagdag ang pagkakataon na lalo po nyo mapaasenso ang inyong mga kondisyon sa buhay. Meron ho sumisenya sa akin, pupunta para ho kaming Capiz. Kaya bagamat sabik na sabik ako yung makausap, sabik na sabik po ako mag-report sa inyo. Palagi ko naman ho, maiimbita naman nyo ako sa mga darating na araw kung saan pwede ko ituloy yung mga ibang dapat natin ibahagi. Ulitin ko lang po, number 1, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Sa lahat po ng tumulong sa atin, nung tumakbo tayo senador, nung tumakbo tayo bilang Pangulo, ngayon may pagkakataon tayo na yung kamalian nung dati ay maiwawasto na natin. Kung may liwanag na buwabalot sa buong Pilipinas ngayon, kayo pong nagtiwala, ang hindi ko po bibiguin ang isang nagbigay ng pagkakataon, mailagay natin sa tuwid na landas, ito pong ating inambayan. Doon po, maraming salamat sa inyo at pakiusap po. Isang taon pa lang ho tayo, nag-uumpisa pa lang yung boxing. No? Marami pa tayong kailangan gawin. Pero tulungan po niyo ako na pagbaba ko sa pwesto sa 2016 at sana naman po ay magre-retiro na. No? Pwede tayong lahat lumingon at magsabing ang layo na ng narating na ating minamahal na inambayang Pilipinas. Nang umaga po, maraming salamat sa inyo lahat.